i-turn on natin sa number 1. Ayan na po, umikot na po yung LEC. Ibig sabihin, okay na po yung ating ginawa. Nagpalit lang po tayo. Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, isang electric fan. Ang problema nito, hindi raw ito umaandar. I-plug in natin ito sa power source. Testing natin siya ulit. Tapos i-turn on natin yung control switch sa number 1. Hindi nga ito umandar. Sa number 2. At saka sa number 3, hindi nga umandar. Tapos wala po siyang ugong. I-unplug natin mula sa power source. Pagkatapos po nating ma-unplug ay sukatin natin yung resistance mula dito sa plug. Turn natin sa number 1, wala po tayong nasukat na resistance. Ganun din sa number 2 at saka sa number 3. So ibig sabihin, open po yung linya nito. Wala pong dadaloy na kuryente, kaya hindi po ito umaandar. Pagkatapos po nito ay bubuksan natin yung fan motor. Titingnan natin yung kanyang thermal fuse. Kasi ang kadalasang sira ng electric fan, pag ganyan yung kanyang problema, hindi umaandar, walang ugong, ay ang thermal fuse. Pero para makasigurado tayo, titingnan natin ito at ipapakita ko sa inyo paano ang pagtesting ng thermal fuse. At saka base sa aking experience, pag nasisira ang thermal fuse, automatic nasisira na rin yung capacitor. So yan po ang titingnan natin dito. Yan na po. Ginawa natin ay nagtanggal po tayo ng capacitor. Ang capacitor po ay 2 microfarads. Ngayon, susukatin po natin yung capacitance gamit ang digital multimeter. Nakaset po tayo sa capacitance meter function. Sukatin na po natin yung capacitance ng 2 microfarads capacitor. Ayan po, meron lang po tayong nasukat na 1.3 microfarad. So, mababa na po siya sa kanyang rated value na 2 microfarads. Tapos, ngayon, sukatin naman natin yung resistance ng fan motor. Kung meron pa ba. Ayan, meron naman po tayong nasukat na 474 ohms. So, ibig sabihin, okay po ang ating fan motor. Ngayon, titingnan natin ang thermal fuse. Dahil, base sa aking experience, pag mababa ang capacitance value ng capacitor, automatic na po yan na sira yung thermal fuse. Kung ang problema ng electric fan ay hindi umaandar. So, ayan po ang thermal fuse. Gagawin natin dito ay sukatin natin o i-check natin yung continuity ng thermal fuse. Ayan po, wala po tayong nakita na pointer deflection mula dito sa ating analog multimeter. So, ibig sabihin, sira na talaga ang thermal fuse. Yung sunod na gagawin natin ay puputulin na po natin yung connection ng thermal fuse. Ayan po. Tanggal na po natin yung thermal fuse. Sunod na gagawin dito ay pansamantala nating pagkukonektahin yung wires na kung saan nakakabit ang thermal fuse. Tapos, susukatin po natin yung resistance ng ating fan motor mula dito sa plug. Ayan po, naikabit na po natin yung dalawang test prod sa plug. Tapos, nag-turn on tayo sa switch. Meron po tayo na sukat na resistance o nagkaroon po tayo ng pointer deflection mula doon sa ating analog multimeter. Ibig sabihin, tayo po ay magpapalit ng bagong thermal fuse dito sa ating fan motor. Heto na po, nagkakabit na po tayo ng bagong thermal fuse sa ating fan motor. Lagi po nating tatandaan ang kahalagahan ng pagkabit ng thermal fuse sa fan motor. Dahil yan po ay nagpuprotekta sa ating fan motor na hindi masira kaagad kung sakaling iinit masyado yung motor. Dahil ang unang nasisira dyan ay ang thermal fuse. Pag nasira na ang thermal fuse, syempre wala nang dadaloy na kuryente sa ating fan motor. So, hindi na masusunog yung ating fan motor. Yan na po. Nag-fast forward po tayo para hindi na masyadong magtagal ang video. Ayan po yung thermal fuse na ating ikinabit. Yan po. Naikamada na po natin ng mabuti yung wirings. Naglagay na rin tayo ng langis doon sa may bushing. At nilinis na rin natin yung shafting nito.
Yan na po, ikakabit na po natin yung back cover ng ating fan motor assembly. Dito ay kinakabit na po natin yung screw, yung gearbox. Pagkatapos po niyan ay ikakabit na po natin yung capacitor. Ito po yung capacitor na ikakabit natin, 2 microfarads. Ayan po. Meron po tayong nasukat na 2 microfarads. So, ibig sabihin, ito ay okay ikabit dito sa ating electric fan. So, ang ginawa natin dito ay hininang natin yung wires na para sa capacitor. Ayan. Nahinang na po natin ang capacitor. Ang sunod na gagawin natin ay ibalik lang po natin yung cover ng ating fan motor. Tapos, itesting natin. Plug in natin sa power source. Tapos, i-turn on natin sa number 1. Ayan na po. Umikot na po yung LEC. Ibig sabihin, okay na po yung ating ginawa. Nagpalit lang po tayo ng thermal fuse at saka yung capacitor. Naayos na po natin itong electric fan. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.